Si Pangulong Marcos, biyahe po doon sa papuntang United Arab Emirates. Ito yata yung unang biyahe ho niya abroad, ngayon pong 2026, para ho yan sa isang working visit. Yan at iba pang mga balita sa pag-ulat ni Bomboana Lisoberano. Biyaheng United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na January 12, 2026 para sa isang working visit sa Abu Dhabi. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, ang pagbisita ng Pangulo ay kaugnay ng pagdalo niya sa Abu Dhabi Sustainability Week, kung saan makikipagpulong siya sa iba pang mga heads of states. Layunin ng pagtitipon na talakayin ang mga hakbang upang isulong ang global sustainability, partikular sa larangan ng enerhiya, tubig, pananalapi, pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Sinabi ni Castro, inimbitahan ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan si Pangulong Marcos. Nakatakda rin saksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa dalawang mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Kabilang dito ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa sa gitnang silangan na inaasahang magpapalawak sa market access ng mga produktong Pilipino sa nasabing rehiyon. Habang ang kasunduan sa depensa ay magsisilbing matibay na pundasyon ng kooperasyon ng dalawang bansa sa pagpapaunlad ng defense technologies. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ay ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa mula sa Middle East na naglalayong palawakin ang market access ng ating bayan sa gitnang silangan. Samantala, ang Defense Cooperation Memorandum naman ay siyang magsisilbing matatag na pundasyong pakikipagtulungan sa UAE para paunlarin ang defense technologies ng ating bansa. Buo ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang para sa sambayanang Pilipino ang kanyang papalapit na pagbisita sa Abu Dhabi. Samantala, sa ibang balita naman, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga hakbang silang ipinatutupad para pababain at patatagin ang presyo ng bigas sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, isa sa mga nakikita nilang measure ay ang patuloy ng pagpapatupad ng benteng bigas mayroon na program. Layo nito na mapababa at makontrol ang presyo ng bigas. Kinumpirma naman ang kalihim na opisyal nitong ilulunsad sa buong lalawigan ng Pangasinan sa January 13 at palalawakin linggo-linggo sa iba pang probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Francisco Chu Laurel sa pagtatanong ng Bombo Radio. Hindi pa rin po nawawala yung pangamba na posibleng sumirit na naman po ang presyo ng bigas ngayong taon. Sec, ano ang konkretong plano ng Department of Agriculture para pababain at patatagin pa ang presyo ng bigas? Meron tayong 20 peso rice, yung 20 bigas meron na. And next week, January 13, we will officially launch it provincial-wide sa Pangasinan. So, I'm inviting everybody to join in Pangasinan January 13. Then tuloy-tuloy na every week magbubukas na tayo ng probinsya. So, we intend to cater to, as I mentioned kanina, 15 million families or 60 million Filipinos. Dapat makompleto namin yan by end of this year. That will actually, of course, may limit naman yan na 10 kilos per household per month lang, dun for the general public. That will help ease yung inflation, sa bigas and help control yung presyo ng bigas, dahil meron portion na mabibili ng ating mga mamimili na mas mura. So, that is one. The other one is, sa ngayon, halos puno pa rin lahat ng NFA stock warehouses natin, but of course we intend to move that out before the harvest season because of the 20 peso na bigas at
Puro naman ang Department of Agriculture na may pangmatagalang plano din ang ahensya para sa food security ng bansa. Ayon kay Laurel, mahalaga ang digitalization sa pangmatagalang plano ng ahensya para makamit ang food security. Ibinahagi ng kalihim na matatapos na ngayong buwan ang command center ng Department of Agriculture na magsisilbing sentro ng datos. Katuwang nila ang Philippine Statistics Authority para mas maging maayos na mapamalaan ang supply at produksyon ng pagkain. Binigyang din ni Laurel na tukoy na rin ng ahensya ang tamang balanse sa importasyon at lokal na produksyon ng bigas at iginiit na hindi dapat mag-over-import upang maprotektahan ang presyo ng palay ng ating mga lokal na magsasaka. Muli si Secretary Francisco Chu Laurel sa pagtatanong ng Bombo Radio. Mayroon din po bang pangmatagalang plano ang ahensya para sa food security po at paano po babalansehin ang importasyon at local production sa bigas? Thank you. Very critical dyan yung ating digitalization, and I'm happy to say na yung command center ng DA is to be completed this month na, and we are populating already. So we have very robust data, no? Of course, we are also using PSA data and our own data, and with the right data, I think we will be able to manage things properly. As already mentioned, na-identify na natin na we should not over-import rice para nga ang palay natin sa farmer ay secure. So na-identify na natin na 3.6 million na kailangan natin na imported, no? Sa manok naman, bagsak ang presyo ng manok dahil nag-overproduction tayo. Nakikita na natin yung figures. Baboy naman, kulang tayo ng 6 million head. So technically, but may import substitution naman tayo temporary while we're dealing with ASF. Ang good news na nga natin is meron tayong 2 mega cold storages na matatayo this year that will help us have buffer stocks also for vegetables and meats na first time in a long time, no, since FTI 1970s, no. The first one will hopefully be completed this February in Pili Kamsur, and another one in Taguig, a 5,000 ton capacity plant in Taguig by November or December this year. Among Si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.